Survivor Bill muling inihain ng ating senador, the newly comebacking Senator Ping Lacson. Senator Ping, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan. Welcome back, sir. Morning, Boss Peter, Miss Rica. Magandang umaga. Sen Ping, hello po. Magandang umaga po sa inyo. Na-miss namin kayo sa wakas. Oo. Pag-usapan nga po natin itong actually parang naantala lang dahil before you left the Senate, I think you were toying around with the idea already dito sa designated survivor. Bakit na pasyahan niyo po na ihain na muli ito or ihain for the first time? Kasi ito'y nakaprovide sa ating 1987 Constitution. Inaatasan ng Kongreso na magpasa ng batas para doon sa succession, yung manner na ma-extend yung succession in case na, God forbid, may mangyari sa Pangulo, Pangulong Pangulo, Senate President at saka Speaker of the House. Kung magkasabay-sabay o kaya one by one, magkakaroon ng crisis dahil magkakaroon ng vacuum kasi walang mag-a-acting president. I see. So, nakabase ito doon sa Article 7, Section 8 actually ng 1987 Constitution. So, kung wala tayong enabling law, magkakaproblema tayo. Ayun, yun ang kulang, enabling law. Okay. Para pa lang sa dynasty yan. Nag-file din ako doon sa political dynasty. Ayun! Hindi rin nakakapasa. Sabi kaya nami-miss namin kayo. Dapat mapag-usapan na yan ngayon, Sen Ping, kasi talamak talaga. Actually, yung panukalang batas na yan sa presidential succession, pati sa anti-political dynasty, mga refiled bills yan Na-file ko na yan bago ako umalis noon. Ngayon, nire-refile kasi hindi nga wala nangyari. Tatlo actually yung lagi ko nire-refile pati yung waiver ng bank secrecy Ayun, isa pa yan. Ng lahat ng government employees at saka officials. Sen Ping, may mga bago po ba dun sa mga nirefile ninyo mga bill ngayon? Oo, yung 4-piece, tulad ng nabanggit nyo ng kampanya, dapat i-streamline tapos i-expand na lang yung coverage para na sa ganon, yung mga iba't ibang klase ng ayuda hindi naaabuso. Yung AKAP, yung MAIF, tupad, yung ano-ano pa. Kasi nagkasabog-sabog na So, yun ang unang, actually, ng first priority bill na ipinail, Senate Bill number 31. Kasi pang-apat ako doon sa priority na magpapile. Kaya yun ang numero. Itong presidential succession, priority number 6 ko, ito sa top 10 ko. Okay. So, medyo hindi masyadong mataas sa hierarchy. Pero let's talk about this designated survivor bill, Senator Ping. Kasi po, hindi ba pwede na i-extend na lang o pahabain yung listahan ng mga successors in case may mangyari dun sa, let's say, top 3 or top 4 ng nasa succession hierarchy? Yun na nga yung intention nitong panukalang batas na i-extend. Kasi sa ngayon, ang constitutional successors, Vice Presidente, Senate President, at saka Speaker of the House. Akala ko nga nung bago namin napag-aralan itong panukalang batas, akala ko sinusunod natin yung protocol plate. Number 5, Chief Justice. Oo nga, Tapos number 6. Hindi pala ganon. So, nahinto siya. Actually, ang provision natin sa ating konstitusyon, na kung yung Pangulo, yung President-elect, hindi pa ito nakakapag-assume, may nangyari na disqualify, o kaya may nangyari sa kanya. Actually, yung Vice Presidente pala, hindi magiging automatically maging Presidente, acting President siya, hanggang sa magkaroon ng eleksyon. Siguro special election na nire-refer sa Constitution para sa Presidential. Ngayon, kung mawala naman yung Vice Presidente, halimbawa na-impeach o na-convict sa impeachment o kaya namatay, na-disable, ang Presidente naman magno-nominate from among the members of Congress, both houses, na ito i-confirm naman ng majority of the members of Congress. Ngayon, kung halimbawang nawala yung Presidente, nawala yung Vice Presidente, yung Senate President, hindi siya magiging Presidente, acting President. At ang nakaprovide sa ating Constitution, lahat ng kanya mga appointments, lahat ng kanya mga inisyo ng mga executive orders bilang acting President,
pwede itong baguhin o babaliwala ng mauupang presidente pagkatapos ng eleksyon. Yes. I suppose ang nire-refer dito ng Constitution is special election. Opo. Kasi acting president lang eh. Right. Opo. Ganon din yung speaker. Kung halimbawa mawala yung tatlo, presidente, vice presidente, senate president, acting president yung speaker of the house. Ganon din. Acting lang siya, tatawag ng special election. Yun ang aking interpretation kasi hanggang sa ma-look daw o ma-elect yung bagong presidente, siya'y magiging acting president lamang. Hindi so in-extend natin yun. Kung halimbawang wag naman sana mangyari, halimbawa SONA, Opo. nandun lahat yan, di ba? Oo. Kung halimbawa merong terrorist nangyari sa designated survivor. Opo, sa Netflix, ano? The White House is down, ganun. Na-wipe out. Opo. So, yun. Ang extension na ginawa ko sa aking panukalang batas, yung most senior from the members of the Senate. Aha. Yung in terms of years of service. Okay. In this case, si Tito Soto yon kasi fifth term na siya eh. Oo. At and so forth and so on. Kung ubos pa rin yung lahat ng senador, 24, kasi nandun lang sa SONA, Opo. okay, sa isang pagtitipon, yung most senior namang member of the lower house. Ayun. Ganun din in terms of the years sa serbisyo. I see. So, hindi po kagaya nung movie ito na yung tinatawag na designated survivor, sikreto. At mismo siya, Hindi niya alam. hindi niya Meron alam. din ganon. Meron din ganon. Kapag naubos lahat ang members ng Congress, no? Oo. May mga ibang kababayan natin, yan ang panalangin eh. Oo. Ay, Biro lang. Biro lang yun. baka walang mag-attend ng SONA niyan, Senator Ping. Babakante. Doon na papasok yung designated survivor. Kasi ang Ayan. Pangulo, magtatalaga ng isang miyembro ng gabinete Oo. na designated survivor na ito ilalagay sa isang safe na lugar, babantayan ng PSG. At kung sakaling wala na talagang pwedeng doon sa succession, Oo. yung designated survivor na miyembro ng gabinete, yun na yung magiging acting president. Oo. Pag sinabi Kaya po nandiyan natin... pa rin yung designated survivor. Opo. Oo. Pag sinabi po nating acting president lang po, acting incapacity lamang, hindi po ito kailangang manumpa. Hindi. Manunumpa siya. Mhm. Dahil saklaw siya ng provision ng Constitution, yung kanyang oath. Mhm. Pero siya sa aking panukalang batas, magse-serve lang siya sa loob ng 90 days. Oh. Na kung saan Ayun. tatawag na ng special election, at yun nga, ganun din, nasa Yeah. provision ng Constitution, na within 90 days Yeah. naman, pag-upo ng bagong presidente na-elect, pwede niyang, within the 90-day period, pwede niyang baliwalain lahat yung mga appointment, Oo. mga decrees, mga kung ano ng order na pinalabas nitong ating president. Maari po ba, doon sa inyong inilabas, sir, no, na bill, maari po bang tumakbo etong acting, acting official na ito doon sa posisyon na siya ay in acting capacity? I suppose pwede kasi sa Constitution naman maliwanag naman yung qualifications sa pagtapo ng pagkapangulo. Yes. Diba? 40 years of age, Oo. tapos able to read and write, tapos natural born, tapos 10 years residency, tapos yung qualified voter. Ganyan lang naman, very basic eh. So hindi naman pwedeng pagbawalan siguro na yung umaaktong presidente, yung acting president, hindi pwedeng tumakbo. Kasi 3 months lang naman siya dyan, talagang transition lang. Opo. Para wag lang magkaroon ng vacuum, Yes. magkaroon ng crisis sa leadership. In layman's terms, Senator Ping, OIC, parang officer in charge, di po Ang ba? tawag natin acting president, yun ang ginamit ng saligang Tama po, batas eh. tama po. Parang OIC rin, no? Tama. Oo. So, officer in charge. yes. Okay, so ito pong inyong panukala, talagang merong elemento na ang Pangulo ang siyang magde-designate ng survivor, designated survivor, at yan sekreto, hindi malalaman yan until such time na kailangan ng buksan yung envelope. Tama yon, Boss Peter. Yun. Ganon. Designated survivor na from among the members of the cabinet ng Pangulo, na ito'y nakatago talaga ito. Binabantay ng PSG in case na kung Yeah. ang pinaka extraordinary circumstance ito na hindi naman talaga mangyayari na gano'n. Oo. Pero just in case na mangyari, at least naka-ready tayo. Yan. Ito yung magandang tanong. Yun po bang acting president, kaya siya designated survivor o hindi, pwede po ba siyang ma-impeach?
Hindi. Kasi hindi naman siya talaga presidente eh. Aha. Saka, malagay ko, hindi aabot eh. Kasi sino mag-impeach? Wala nang kongreso. 90 days kasi lang, di ba? Oo. Offer Saka good. hindi yun eh. Sino mag-impeach sa kanya? Naubos nga yung members ng Senate. Wala Kaya rin. siya ang naupo eh. Oo. Wala mag-impeach din eh. Oo. Hindi Kaya kailangan. hindi mangyayari. Opo, hindi naman kailangan applyan yung job na yan. Ano ba? Na siya. Pero paano yun, Senator Ping, kung kunyari, katulad nung ginawa ni VP Sara noon, di ba? Dineclare niya ang sarili niya na siya ang designated survivor. Joke lang. Oo, paano po yun? Sa constitution po natin ngayon, maari po ba yun? Hindi, kasi siya naman talaga yung successor eh. Yes, oo. Under the Constitution eh. So ano lang yon, nabanggit niya lang yon, parang she was only stating the obvious Yeah. na siya yung designated survivor. Kasi siya naman talaga yung Vice President na kung may mangyari sa Pangulo, siya talaga yung uupo. Oo. Hindi lamang as acting president, kundi Oo. talagang presidente kasi hindi naman senator-elect na si PBBM eh. Oo. Nakapag-assume na siya eh. Kasi nakalagay sa ating constitution, pagka nakapagsimula na ng termino at the beginning of the term Yeah. at may nangyari sa Pangulo, presidente automatically yung vice president. Opo. Pero kung president-elect pa lamang, hindi pa nakapag-assume at na-disqualify o kaya may Oo. nangyari, acting president lang yung vice president. At Okay. magkakaroon ng special election para mag-elect ng bagong presidente. Okay. Let's see kung pwede natin ikumpara yung dalawa, ano po, yung pong bill ninyo on the anti-dynasty enabling law, ano, at saka po itong designated survivor. I think mas less controversial itong designated survivor bill, ano po. Palagay ba ninyo you will not encounter any resistance para maipasa ito? Wala. Wala akong nakikitang magre-resist dito kasi nga, practical to eh. At saka walang tatamaan eh. Unlike yung anti-political dynasty measure, yung bill, Lahat. may mga tatamaan. So, depende na lang sa definition ng political dynasty. Yeah. Okay. Lilipat lang po ako ng topic, Senator Ping, if you don't mind. Ano po? So, kasi alam naman namin yung inyong background as the decorated police officer. Ano po? In this particular case po, ito and I'm referring to yung pagkawala ng mga sabongero. Ano po? At nadawit ng mga pulis. Ano po ba ang SOP dyan? Kung halimbawa kagaya niyan, mayroong colonel pa daw at kung ilan pang mga pulis ang nadawit dito, makatarungan po ba yung i-suspend sila or confined to quarters samantalang wala pa namang kaso talagang naisasampa? I think nasa restrictive custody sila. Opo, Parang tama po. siguro yung kanilang masigurado siguro yung presence nila kung kakailanganin sila sa investigation. Opo. Kaya yun ang nature ng kanilang confinement. Restrictive custody, sa loob lang sila ng krami. Although medyo debatable yan kasi hindi naman covered ng Articles of War ang PNP, civilian yan eh. Oo. Civilian organization. Oo. Baka merong problema yan sa batas, no? Aha. Dahil baka hindi applicable sa kanila yung ilagay sila sa restrictive custody kasi civilian organization. Ganun po ba Sa yun? military, talagang pwede yun. Under the Articles of War, diyan ka. Nakakulong ka sa stockade, military stockade, kasi meron kang kaso. Opo. Pero sa PNP, kasi civilian organization, baka hindi applicable. Ano yan? Kung sakaling meron magdudulog sa Korte Suprema, call na ng Supreme Court yan. Kung pagbibigyan yung petition, kung may magpe-petition, kung questionin yung kanilang pagiging under restricted custody sa krami. So yung pong expression na confined to barracks, it should not apply to the PNP? Hindi ko sinasabing should not apply, but pwedeng questionin. Kasi nga, civilian yung PNP. Hindi covered ng Articles of War. Kasi pagka Articles of War, talagang yan, mahigpit talaga yung kanilang pinasukang trabaho na subject sila na pwede silang ma-military stockade, pwede silang confined to quarters. Ang PNP naman, pwedeng i-suspend ng NAPOLCOM. Yeah. Pero yung restrict, kasi yun eh, freedom yun eh. Individual freedom yun. Na baka hindi applicable
kung sa civilian organization. Kasi wala naman tayo narinig halimbawa sa isang departamento. No, halimbawa, lagyan natin Department of Health. Yeah. Hindi naman pwedeng i-restrict to quarters mo o restricted sa camp o kaya sa office yung isang kawani ng Department of Health. O kaya maski anong civilian na institution. So, the same should apply, I would like to think, sa PNP. Kasi under ng DILG, nawala na eh. Kasi, di ba, civilian in character. That's right. National Scope, civilian in character. Oo. Kahit na Napolcom na po ang... nagsabi. Oo. Baka hindi po pwede. Kung susundin natin yung ano. But anyway, kung may magdudulog ng... May magkukwestiyon among those 15 na mga miyembro ng PNP, kung meron sa kanilang magkukwestiyon, bahala yung Supreme Court na mag-decide. Sila naman ang final interpreter ng batas. Opo. Sir, talo na po ako doon sa magiging make-up ng 20th natin, dahil pinag-uusapan po yung pagpapatuloy ng impeachment, kung ito ba ay may mapupuntahan pa o wala. Kayo po ay miyembro nitong tinatawag na Veterans Bloc. Ano po ang pananaw ng Veterans Bloc dito? So, dapat po ba, sa inyong palagay po ba, dapat itong ituloy o kayo po ba ay kabilang sa mga nagki-question na pag-usapan muna bago ituloy ang impeachment? Ako, I can only speak for myself. Kasi bawat senador may kanya-kanyang pananaw. Sa akin, simple lang yung aking interpretasyon. Ayoko na maraming... kasi mga abogado mahilig dyan yung maraming interpretasyon. Ang tawag ni late Senator Miriam dyan, di ba, nung sa impeachment din ni Era Pieta, yung legal gobbledygook, sabi niya. Iwasan na natin yung maraming mga interpretation. Sa akin, simple lang, bilang siyang layman na marunong din naman magbasa, di ba sinabi, try and decide. So that's it. We should try and decide. That's right. Yun ang nakasaad sa Constitution sa Article 11, di ba, Section 3, na kung na-transmit ng House of Representatives sa Senado ng 1/3, at least 1/3. Gano'n lang ang requirement Natatandaan ko yung impeachment trial namin kay the late CJ Corona. Meron din naghain ng motion to dismiss pero hindi nag-rule ang sabi ni dahil kinukusyon nga, ganun din, Sabi ni Senate President Enrile, sabi niya, simple lang yung provision sa Constitution. Pinadala sa amin, 1/3, yun na yun. Kasi wala naman sinasabi doon na, of course, may mga limitation din, yung 1-year ban, and so on. Pero ang tanong dito, kung kami ba pwede mag-rule doon sa motion to dismiss kung sakali maiyahin? Ang sagot doon, siguro, yes, pero kung susundin yan, again, Supreme Court pa rin na mag-i-interpret yan. Kung ubrang i-dismiss ba yung isang impeachment case, base lamang sa isang motion to dismiss na hindi nagkaroon ng trial, hindi nagkaroon ng decision. Kasi ang sa akin, ang operative phrase doon sa Constitution, try and decide. Wala namang sinabi doon na pwedeng i-dismiss bago mag-try and decide. We're only talking here of either conviction or acquittal. Kasi try and decide Pareho din sa sinasabi ng iba nating mga subject matter expert yan. Yung pinag-uusapang Senate leadership naman po, float ang pangalan ni Tito Sen na maaari daw pong ibalik sa Senate leadership. Kapag nanalo po, if ever, theoretically, kung manalo po si Tito Sen, yung sinasabi po na ang Veterans Bloc ay bukas maging minorya, mangyayari po ba yun kung maging Senate President si Tito Sen? Ganito, Kasi simple lang naman yung definition ng majority bloc at saka minority bloc. Dalawa yung nag-compete bilang Senate President. Yung mahalal, lahat ng bumoto sa kanya, majority bloc yun. Member ng majority, mga member sila ng majority bloc. Yung nag-elect, nagboto doon sa natalong Senate President candidate, yun ang minority bloc. So, ganun lang kasimple yun. We don't speak here of political affiliation. Sa Senado kasi ganun na halimbawa, si Senator JB, kasi based doon sa mga statements na nilabas na ng mga kasamahan namin doon sa Senado, mukhang talaga mariretain medyo obvious na, mariretain ni Senate President Chis Escudero yung Senate presidency. Okay. So, halimbawa, si JB, Senator JB, NPC,
Nationalist People's Coalition. Si Tito Sen, NPC. Sino pa ba? Si Sherwin Gatchalian, NPC. Pero hindi naman sila magkakasama base doon sa kanilang political party affiliation. Pwedeng nasa majority block o gano'n na doon na nga papunta sina Senator JB, Senator Sherwin at ibang mga NPC members doon, Senator Lapid probably. Tapos si Senator Soto nasa minority. So ganyan na ngayon ang landscape sa Senado. Hindi tulad nung araw, nung panahon ni na yung LDP, sina LP, sina Salonga, Cañada, parang malinaw. Parang ngayon medyo blurred yung yung linya. Parang may tatlong grupo ngayon, po? Hindi pwedeng tatlong grupo sa Senado. Pwede maggawa ng mga block. Pogi block, pangit block. Pero hindi po pwede yung merong minority, merong majority, at merong independent block. Kasi kung merong independent block, saan ka upo? Sa aisle? Ayun nga po yung sinasabi ni Senrisa. Baka daw po maging independent block, independent senator siya. Sa definition ng majority-minority, parang walang provision para sa independent block. Lahat naman kami, sasabihin namin, independent-minded kami. Pero I don't mind being with the majority or with the minority. Kasi ako naman, wala naman ako hinahabol na pork, wala ako hinahabol na perks. So it doesn't matter to me. Kung yung mga panukalang batas ko naman, pwede namang pakiusapan yung chairman kasi siyempre, yung mga major committees, priority dyan yung nasa majority. At yung mga lahat committees, yun naman yung mapupunta, mababato sa minority block. Dahil yan ang kalakaran. Pero sa akin, it doesn't matter much, except yung mga panukalang batas gusto mong maipasa. Pero ganun pa man, meron din kami sa rules na pwedeng, halimbawa, meron kang bill na hindi maasikaso ng chairman ng committee na doon na-refer yung bill mo, pero gusto mo maipasa. Pwede mo naman pakiusapan yung chairman ng committee na baka pwede naman i-appoint, designate na lang ako na subcommittee na ako yung magdi-defend ng aking bill. Nangyari yan kasi yung sa national ID, na panukalang batas ko yun hindi maasikaso ni Senator Dick Gordon kasi napaka-busy niya sa Blue Ribbon. So siya sangko ko, sabi ko, Dick, baka naman pwedeng i-designate mo na lang akong subcommittee chair kasi gusto ko maipasa tong national ID, matagal ko ng advocacy ito. Pinayagan niya ako. So ako yung nag-sponsor, ako yung nag-defend, na ipasa yung batas. Kasi kung hindi maasikaso, meron naman ganun kaming nasa rules namin yon. So wala rin problema. Kami naman, maski nag-aambaan sa plenaryo pa minsan-minsan yung ilang miyembro, hindi pa naman umaabot sa batuhan ng silya, saka sa susunod. Kasi pagdating sa hindi pa katulad sa US, no? Saka sa Taiwan. Senator Ping, huling hirit sa akin dahil alam na po natin na meron ng proposed 2026 budget for fiscal year, 6.793 trillion pesos, 22% over the 2025 budget. Ang tanong ko kay Senator Ping Lacson naghahasa na ho ba kayo ng tabak para dito sa... Matagal na. Matagal na. Pagkatapos ng eleksyon at ako'y naproklama na nanalo, tinipon ko na yung aking... Kasi alam mo, Boss Peter, Rika, yung dati kong mga staff nung umalis ako, lahat sila, bar none, lahat nagbalik nande sa akin. Kaya gamay ko na yung kanilang trabaho. So nag-task allocate na ako, kayo, pag-aralan nyo na yung budget ng 2024, 2025 para nakahanda tayo pag talakay natin ng budget sa NEP. O yung General Appropriations Bill ng 2026. So, matagal na kami naghahanda dyan at marami na rin kaming na nakita mga datos para gamitin na sabihin natin bala, for lack of a better word, ammunition kung para sa pag-deliberate o pagtakil doon sa 2026 budget. Kami po natutuwa na kayo ang designated auditor. Maraming salamat po, Senator Ping. Senator. Always a pleasure po. Thank you. Thank you as usual. Thank you very much. Alright, si Senator Panfilo Ping Lacson.